Pinagpalang Martes po sa inyong lahat. Welcome sa ating Awakening of Faith program. Gusto ko pong hilingin sa inyo na maganda po kayo ng baso ng tubig mamaya para makasabay po kayo sa prayer of agreement. And ngayon rin pong araw na to, gusto kitang imbitahan na magpunta sa isa sa malapit na Universal Church dyan sa inyo. Kasi ang araw ng Martes ay araw para gumaling ka sa mga sakit mo. Siguro ang sakit mo hindi siguro sa katawan, pero meron kang sakit sa kaluluwa. So kada Tuesday sa simbahan, meron tayo ditong panalangin para gumaling ang mga taong may sakit. And ang doktor ng mga doktor, walang iba kundi yung Panginoong Hesus ang magpapagaling sa kanila. So pumunta ka, gamitin mo yung pananampalataya mo para tanggapin ang kagalingan mula sa Panginoong Diyos. Okay? So, gusto ko pong magpatugtog ng kanta sa inyo. After nitong kanta, magbabalik po tayo sa isang mensahe ng pananampalataya. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. And He hears me when I call. Hello guys, how are you? A big hug to all of you there in the Philippines, and it's gonna be a pleasure for us to be with you at our night video, our special night video called No Way Night Video. You know why we chose this name, No Way? Because you have heard this expression many times. You have spoken about it many times, right? And we're gonna talk about it in the night video. But one thing for sure you have to remember. There is no way you are going to miss it. We are going to be there at the 26th of January, at 10 p.m. We are going to be together for this special night video, all night video, there at the place you know.
at the UCKG building at Araneta City, Cubao, Quezon City, there in Manila, in the Philippines. And we cannot wait for this day. And I would like to ask you to invite all your friends, people you know from school, from college, university, people who live there by your road, your house, your cousins. Bring all the youths you know, because I'm sure they're going to live there in a different way. There is no way they're going to live this night video in the same way. Okay? So we see you there, and we can't wait to arrive there in the Philippines. Big hug. Until then. Hello guys! Nais kong ibahagi sa inyo kung ano ang magaganap sa darating na January 26 dahil magkakaroon kami ng napaka-espesyal na event kung saan magaganap ito sa aming BYG headquarters sa Cubao. Dahil ang bishop na responsable ng BYG Worldwide ay pupunta sa Cubao for the first time. Pero syempre, hindi mawawala ang BYG Cubao! Kaya kung ikaw ay taga Ilocos Norte at ikaw ay nasa edad ng 15 pataas, ikaw ay welcome na welcome dahil magkakaroon kami ng caravan papunta sa Cubao. Kaya guys, anong sasabihin natin? See you! Bye-bye! Sa nakita nyo pong invitation kanina, yung nagsasalita po doon ay siya si Bishop Celso Jr., ang worldwide coordinator ng VYG sa buong mundo. And this coming January 26, siya ay pupunta dito sa Philippines para maghatid ng biyaya, pagpapala at kaligtasan sa mga kabataan na pupunta sa night vigil na gaganapin sa 26 ng January, alas 10 ng gabi. Tatawagin tong VYG Night, No Way. Yung tema is No Way. Ibig sabihin, may mga tao po na patuloy silang nagsasuffer. May mga kabataan na patuloy silang nagsasuffer sa buhay nila. Sa depression, anxiety, suicidal thoughts, addiction. And ngayong darating na January 26, magkakaroon ng night vigil na to, all night. And then, makakatanggap sila ng panalangin, ng mensahe na babago ng kanilang buhay para ma-experience nila yung kapangyarihan at espiritu ng Diyos. Kaya, nais po namin kayong imbitahan. Ikaw na nanonood sa akin, maybe ikaw ay isang kabataan, and then, hindi mo na alam yung gagawin sa buhay mo, hindi mo na alam kung paano mababago yung sitwasyon ng buhay mo. Pumunta ka. Dito lang po sa main church natin sa Araneta City, Cubao, sa Quezon City, sa tabi ng National Bookstore. Magsisimula itong vigil na to, night vigil na to ng 10 p.m. at matatapos siya ng madaling araw. Pero worth it naman yung pagpunta mo kasi yung buhay mo ay hindi na magiging parehas. Okay? Kayo po na may nasa ibang bansa, tapos meron kayo mga kapamilya na kabataan, no? Pamangkin, apo, pinsan, pwede nyo silang imbitahan. Actually, lahat ng branches, no, ay pupunta, bababa sa Manila para umattend sa night vigil na to. At ito po ay magiging pagpapala. For sure, lahat ng mga pupunta ay magiging pinagpala. Okay? So, ngayon gusto ko po na hilingin sa inyo, nabuksan nyo po yung Bible ninyo sa libro po ng Lucas, chapter 7, verse 7. So, ito pong babasahin nating Bible verse. Ito po yung passage kung saan merong isang centurion o isang kapitan ng mga sundalo ang humihingi ng tulong sa Panginoon na bisitahin or pagalingin ang kanyang alipin o ang kanyang kawal. So ano nangyari? Yung Panginoong Hesus ay namangha sa pananampalataya ng kapitan na ito, ng centurion na to. Kasi siya ay mataas, no? Siya ay merong
katungkulan na napakataas, pero namangha si Jesus sa faith ng lalaking ito. Kasi, sabi niya, tingnan nyo, verse 7, sabi dito, kaya, hindi ko itinuring ang aking sarili na karapat-dapat na lumapit sa iyo. Ngunit, sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin. So, ang hinihiling ng kapitan na to ay gumaling ang kanyang alipin, yung kanyang kawal. So, yung Panginoong Hesus, anong gusto niya? Gusto niyang bumisita, dumalaw doon sa kung saan yung lugar na nandun yung kawal niya. Pero sabi nitong kapitan na to, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na bisitahin o dalawin pa yung lugar ko. Sabi niya, sa salita mo lang, isang salita mo lang, gagaling na yung aking kawal. So ano nangyari? Nagpadala yung Panginoong Hesus ng salita, ng propesiya, ng kagalingan. And then, basahin natin dito sa verse 9. Bago yon, nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay namangha siya sa kanya dun sa centurion. Lumingon siya at sinabi sa maraming tao na sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, maging sa Israel ay hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Verse 10, at nang ang mga sugo ay bumalik na sa bahay, nadatnan nilang magaling na ang alipin. So ibig sabihin, saktong oras, saktong pagkasabi ng Panginoong Hesus na magaling na yung alipin ng senturyo na yon. So nadatnan ng iba pang mga kawal na gumaling talaga yung alipin o kawal ng senturyo na yon. Pero gusto ko po na ipaintindi sa inyo or kumbaga ipaunawa sa inyo kung ano talaga po yung nangyari o ano po yung matututunan natin sa passage na to. You see, yung kapitan na yon, sinabi niya sa Panginoong Hesus, isang salita mo lang, Panginoon, naniniwala na ako at gagaling yung kawal ko. And then, yun po ay isang klase ng pananampalataya na karamihan ng mga tao wala. Kasi may mga tao po ngayon, sila ay gusto nilang makakita muna bago sila sumampalataya. Or gusto nila ng maraming parabang ebidensya, maraming mga salitang dapat nilang marinig, preaching na dapat nilang marinig para bago sila maniwala. Pero itong senturyo na to, isang salita. Sapat na. At naniwala yung senturyo na yun at yung himala ay nangyari. So, marami pong mga tao na hindi nagbabago yung buhay nila kahit na sila ay nasa church, kahit na sila ay naniniwala sa salita ng Diyos. Pero, may mga tao po kasi na hindi sapat sa kanila yung salita ng Diyos. Marami pa silang gustong itry, marami pa silang gustong marinig bago sila umaksyon, i-apply kung ano man yung sasabihin ng Diyos para doon magbago yung kanilang buhay. Pero hindi mo na po kailangan ng maraming salita, maraming mga parabang ebidensya, maraming parabang maglalagay ng confirmation or ng assurance sa'yo na talagang totoo yung mga sinasabi at himala ng Diyos. Diba? Hindi mo na kailangan po. Kasi ang totoo, ang pananampalataya, ibig sabihin nito ay kahit hindi mo nakikita yung isang bagay, kahit yung expectation mo hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka na. Naniniwala ka na mangyayari yon sa buhay mo. Or kahit na walang physical, halimbawa, na nakikita ka para tumanggap ng himala, pero dahil sa naniniwala ka sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, mangyayari kung ano yung ninanais mo. At mabibigay kung ano ang kailangan mo. Diba? For example, maraming mga tao, halimbawa sa church natin, nakadepende sila sa holy oil, nakadepende sila sa mga purpose na ginagawa natin sa
sa simbahan, halimbawa, kailangan nilang merong makitang, alam mo yon, material, physical, para masabi na, oh, alam mo yon, ako ay sumasampalataya. Pero, itong centurion na to, even hindi nga nahawakan ng Panginoong Jesus yung kanyang kawal, pero alam niyo yun, naniwala na siya sa salita lang. Salita lang. Na walang kahit na anumang nakitang physical yung lalaki na yun. Hindi nahawakan ni Jesus yung kawal niya, hindi pumunta si Jesus, pero salita. Pero dahil sa naniwala siya ng 100%, doon niya nakita yung pagbabago, kagalingan, at biyaya ng Diyos. Ganon din po sa inyo. Maniwala ka palagi sa salita ng Diyos. Kaysa sa mga salita ng mga tao na alam natin na hindi naman nakakatulong. Maniwala ka. For example, pagpupunta ka sa simbahan and nakarinig ka ng direction at guidance na mula sa lingkod ng Panginoong Diyos, sundin mo na ito. I-apply mo na ito. At makikita mo yung pagbabago. Don't depend sa mga bagay na nakikita mo. Dumepende ka mismo sa salita lang ng Diyos, sa boses ng Diyos, sa direction na ibibigay ng Diyos para sa iyo. At makikita mo na yung resulta ay magiging mabilis at makikita mo yung resulta ng mga hinihiling mo at yung buhay mo ay hindi na magiging parehas. Okay? Mga kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos, ihanda nyo na po yung baso ng tubig nyo and meron na tayong prayer of agreement na gagawin. Okay? Hanggang sa muli po. God bless. See you. Magandang araw sa iyo lahat. Pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ihanda po yung tubig ninyo para sa ating prayer of agreement. At I believe nakikilos ang Diyos po sa iyong katawan, sa iyong kalusugan sa pangalan ni Jesus. Pakihawak po yung tubig ninyo, yung bote o baso ng tubig at kausapin natin ang Diyos. Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo, my Father, itong tubig. At sa oras na inumin namin, my Father, hayaan mo na itong tubig ay magiging iyong milagrosong gamot para sa aming kalusugan at para sa aming katawan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Let's drink po yung tubig natin in Jesus' name. And now, ipikit po ang inyong mga mata. Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, pangalingin mo siya, my Father. Itong tao na uminom ng tubig na to, itong tubig, at ang iyong espiritu ay kumikilos sa loob niya. Alisin mo yung lahat ng uri ng problema, ang lahat ng uri ng sakit, ng karamdaman, yung imposible, my Father, para sa tao ay posible para sa iyo. At na yon, palayain mo siya, palakasin mo siya, at I believe na siya ay magaling na dahil sa iyong presensya, sa iyong espiritu, sa pangalan ni Jesus. Kung naniniwala po kayo, sabihin mo po, Amen, in Jesus' name. Amen? Believe, magaling ka na, malakas ka na, at tulad alam natin na today ay Martes, araw po ng Himala, pwede kayo pumunta sa pinakamalapit na simbahang universal sa iyo, at meron po isang lalaki ng Diyos doon, handa na handa siya tulungan kayo. Amen? Kami po ay nandito po sa Isabela Province, sa simbahan po sa Santiago City. Ang aming location po ay madali lang sa highway mismo, sa Barangay Victory Norte, sa UCKG Building. At yung simbahan natin ay nasa second floor. Pwede kayo pumunta anytime at andito po kami to help you. Amen? And I believe na yung Espiritu Santo ay gagawa po ng himala sa buhay ninyo. Okay? Pagpalain kayo ng Diyos and see you po next time.